Monday. At dapat naman ay pakinggan ng ating presidente yan dahil kundi ay reflection to ng kanyang leadership. Kasi kaya naman ang tao sa inis, sa dami natin problema, mga kamag-anak natin, addict na, kaya kahit na anong kasinungalingan na nilalabas ng Malacanang in the past ay wala na naniniwala. At thanks God at sana ay implement ng ating presidente yan. Pero ngayon pa lamang ay mabutit merong BACC na nakakita ng big picture ng real agenda nitong mga scalawags in uniform. Wherein yung mga mid-level sa yung mga asset nila ay tinutumban na nila para hindi sila ituro. Very clear yun. At the way they kill their assets ay masyadong obvious. Kaya nagbigay natin ng input si Boy regarding this dahil very risky itong ginagawa niya, pero alam niya naman itong aking kasama ay sanay ito sa labanan. Nakasama ko ito sa isang grupo in the past at hindi umatras sa laban ito. Boy. Good morning everyone. Una-una, start na ba? Sige, okay. First, we appreciate yung mga initiatives being done by the PNP leadership. Yung PNP as a whole, ina-appreciate namin yung mga ganitong initiatives running after drug pushers. Pero sana hindi po sila maging selective. Ang nangyayari po dito, ang perception ng nakakarami po sa atin, panay small-time drug pushers lang, street level, ang nagkakaroon ng encounter. At ang gusto po namin dito, makita yung mismong kabaro nila, mga law enforcers na nakikipag head-on collision sa kanila, nagiging casualty. After ng law enforcers, ang gusto rin po namin makita dito, yung mga perceived to be members ng local government units from barangay captains all the way sa governors, mayors, na kung saan naman nagkaroon ng early pronouncement si incoming President Duterte na may mga listahan siya nito. As a matter of fact, mayroong nababanggit sila 3 general. So yun ang mga gusto po namin makita dito. So ang word na commonly used lately is cleansing. Cleansing ng mga basura, naglilinis ng basura. Kaya nakakabahala po, ano? Nakakabahala in the sense na tumaas by 200% yung datos. Similar cases ng anti-drug campaign. 200%. Masyadong nag-shoot up. Ngayon, at agreeable po si incoming President Duterte dito sa statement na to, no? Nauna kami, for the record, na nagsasabi nito, na nagballoon to 200%, similar cases. Pero involving mga street level pushers. Ito po hindi naman marching orders to ni incoming President. Nagkaroon lang siya ng pronouncement after the Pasay incident kung saan po matatandaan natin na balita, 5 po ang namatay dito sa Pasay, isang concert. 5 po ang namatay, then afterwards nagkaroon siya ng press con, mayroon siyang statement na magkakaroon ng malaking balasahan sa PNP as well as sa NBI. Total revamp, malaking Doon po nag-start itong series of incidents na ganito kung saan makikita natin especially yung behavior ng mga street peddlers, drug pushers sa kalye, small time, na kung saan sila ngayon lahat lumalaban. Yun yung profile, lumalaban, humihead on, nakikipagbarilan. Unlike in the previous years, hindi naman po ganito. Saka makikita po nyo, ang karamihan ng drug pushers, street level, at kahit malalaki, big time pushers, ang behavior po niyan, they hate engagement, they refuse head-on collision. Mga negosyante po to, hindi mga warrior to, hindi sila tinrain to fight. Ang training nila is to corrupt, to give bribe money.
Kaya makikita po natin dito, yung behavior po, parang iba. So, common sense will tell us na bakit nagbago ang pattern nitong mga drug pushers na to na nakikipagbakbakan. At take note, napapanood natin to nasa isolated places, grassy portions, medyo isolated places, madidilim. Tapos sa makikita, marirecover nila, napapanood again natin sa TV, mga revolver na kinakalawang pa. So parang hindi believable. Ang believable sa atin ngayon, pag may tumutumbang law enforcers, kabaro nila, mayors, governors, barangay captains, yun ang mas believable. Kaya nga ito, siguro ito rin compliance. Merong marching orders sa PNP leadership sa mataas. Compliance. You have to comply sa area of AOR mo. Kailangan meron kang resulta. So, parang hitting 2 birds or 3 birds in one stone. I-comply mo yon, may promotion ka, you retain your juicy position, at meron kang accomplishment. So, siguro po, yun ang nangyayari. So, siguro yun muna ang i-cover ko, then pwede ako sa questions and answer pa. Alam mo boy, ang siguro i-focus din natin sa number 1 ulit natin yung barangay. Kasi imposible hindi alam ng barangay officials kung sino-sino ang mga bandido sa bawat area. Number 1. Secondly, lifestyle check. Dahil sa neighborhood lang, kunyari iskalaw sa uniform, naku, ang daling malaman kung gaano kayaman yan eh. Dahil lalong-lalo na yung mga ang hilig sa mga pasikat eh. Pati mga anak. Ha? Nakakita nga ako ng isang general, yung daughter niya naka-Rolex pa eh. Oh. Bilong mo ha? Kaya kung makikita na maraming dapat na ipaliwanag itong mga taong ito, na alam mo naman na wala naman sila mga negosyo, pero ang yaman-yaman ng mga tao ito. Di ba? Thirdly, siguro high time na hindi lang dapat na nire-reshuffle. Dapat talaga merong parang bawat isang agency, merong ombudsman na merong performance audit number 1. Secondly, ay kung marami ng pending cases to, dapat tinatanggal na kagad eh. Remember yung nangyari sa Napolcom, kung talagang inutil na yung Napolcom na yan, dapat isarado na yan. Dahil kita mo yung yung sa Maynila, Liangan, nag-hibernate lang. Pagkatapos nawala na yung kaso, nabalik. Ayun pala, gumagawa lalong lumaki ang operation. So, ang daming dapat ipaliwanag na ang hirap na kinokontrol itong situation na tama-tama lang na may bago tayong liderato na merong political will, ay yan ang supportahan natin. Di ba? Alam mo, Eric, I agree with you, no? Yung nabanggit mo, yung community, no? Obviously, itong 5 pillars of criminal justice is not really working 100%. Nag-fail sila lahat. Unahin natin nga, again, yung number 1 is yung law enforcement. Yung community, walang tiwala sa law enforcers. Tapos yung pangalawa, yung prosecution. Pangatlo po, yung courts. Yung lahat ng levels ng courts. MPC, RTC, CA, Supreme Courts. Tapos yung Bureau of Corrections and Penology. Panglima po yung community, which is failing talaga to the highest. 93% of the barangays are infested by illegal drugs. So ito parang parang link ito eh. Mabali lang yung isa, nag-fail talaga siya. Yun ang nakita ni Presidente Digong because he was once a prosecutor for, correct me if I'm wrong, 9 years ata. So nakita niya, nag-fail yung law enforcers. Yung investigation is poor. Tapos pagdating sa mga courts, doon na-areglo. Pag hindi ma-areglo sa courts, sa correction. Nakita naman natin kung paano ang lutuan, manufacturing, distribution sa New Bilibid Prison. Yung Bilibid 19 VIP. Ito po, convicted to na proseso na with finality. Yung 19 na to, sentensyado. Pero since walang death penalty, again, nagagawa pa rin nila yung continuous crime activities nila inside. So itong correction, nag-fail din. Yung community, lalong nag-fail kasi itong mismong community
natatakot magpunta sa law enforcers. Ayaw nila magsumbong. Kasi nga, mismong, nababalita nga, even at the doorstep of Malacanang, the illegal drugs is reaching. PNP leadership, yung mga men in uniform. Ang binabanggit, nababalita ito, binuulit ko lang, mga general. Katulad dun sa Cardapit, ibalik ko lang kahit sandali, yung Blue Book na diniscuss kanina no, ni Tito Soto with Filon. Admittedly, inamin niya na yung pinag-usapan namin sa Senate doon, sa committee ni Grace po, na we lost that golden opportunity to name names simply because doon yung mga general na involved sa carnapping, no? Lahat ng carnapping personalities na hindi na ilabas. Ito yung kinakatakot natin dito. Kung ang nagtutumbahan ay mga magkukonect doon sa kataas-taasan, so obvious, ganun ulit mangyayari. So obviously, yung 5 pillars ng criminal justice is failing. It's not working on a very high percentage. Kaya tuloy-tuloy soon magiging tama po si incoming President Duterte na magiging narco-politics itong ating bansa. Yun ang nakakatakot. Well, hindi mo na alam kung sino yung mga nakaupo na talagang nasuportahan ng proceeds ng illegal drug money. Hindi lang yun, Boy. Alam mo, ang isa pang hindi nakikita dito ay just like Boy and ako mismo, no, personally, nakakausap namin yung mga general. Sila mismo nagsisiraan eh. Oh. Kaya itong makikita na walang malinis. Ang hirap. Pero, makikita mo kung saan nagagaling yung operation. Katulad ng mga tinutumba ngayon. Ay, hanapin mo lang sino pinaka-head nun eh. Alam mo na kung sino yun. Dahil sa mga kwentuhan lang nito mga opisyal, ay itutumbok talaga eh. Kaya I hope na itong ating presidente na incoming ay ilabas na talaga yung 3 general. Dahil pagka yan hindi nilabas ni Presidente Duterte ay nakabumaba yung credibility niya. Every time na meron siyang, alam ko naman na meron siyang hawak ng mga ebidensya, meron siyang mga input, kaya lang, ay pagka ito'y namatay ang istorya, ay baka siya papagbintangan. Yan ang worry ko dyan. Di ba, Boy? Tama yun, Eric. No? Name names para yung promise na a nation free from illegal drugs, matupad yun. Kasi pag hindi ito, nagkaroon ng mga ito personalities na to, hindi nagkaroon ng mga pangalan, hindi nasampahan ng kaso o walang conviction, so halos wala rin yung yung mga pronouncement na nangyari during the campaign sorties. Yun lang ito sa atin, no? Sa Davao mismo, pag nakita niyo yung mga video ng mga nagmo-moonlight doon, matugulat kayo. May mga asset ng mga underworld na nagmo-moonlight doon. Ewan ko lang ba paano nilang ina-handle yan. Kaya, kung di natin tutulungan ng leader na like President Duterte, talagang mahirapan na maglinis yung mga. Lalong-lalo na ngayon, si PNP incoming chief De La Rosa ay siya mismo kinakabahan eh. Sabi nga niya, pagka hindi ko na kaya within 3 months, baka mag-resign ako. Talagang mapipressure siya mag-resign. Ngayon, at this point in time, alam niya na kung sino eh. Sino mga nasa likuran nito mga tao to dahil ang galing nila sa software operation. Ang galing manligaw. Mabubulga ka na lamang. Na ultimo sa pamilya mo, meron pati sa mga anak mo, kamag-anak ng asawa mo, ay ba nililigawan eh. Ganun kagaling ang sindikato. Na ultimo, pagka ikaw ay nahawakan ka ng sindikato, ultimo yung asawa mo, anak mo, alaga niyan. Walang gagawin yan. Meron silang mga handler. Tatambayan ka na yan. Umaga pa lang, sabayan mo na yan. Ba't ko alam ito? Dahil marami akong kamag-anak sa pulis at sa military at nakikita ko kung paano ginagawa nitong mga handler ng sindikato. Kung paano sila nililigawan at lahat ng... Kala mo, meron silang additional na mga muchacho at alalay sa bahay. Ayun pala, pakawala ng mga sindikato. See? Kung di pa binackground check, ay hindi malalaman na talagang may link. Ayun pala, pinag-aralan, tapos at the proper time, ba-blackmailing ka na, sabay soft touch operation,
wala na. Sang-ayon ka na sa gustong mangyari ng sindikato in the process. Tol, Edwin. Sir Boy, do you think yung nangyari dun sa yung isang suspect dun sa carnapping ba, yung binarel, yung buhay na isinakay sa sasakyan, tapos lumabas patay na rin? Tama. DOA. Yun ba ay magbubukas ng mata na talagang meron silang tinatago, kino-cover up? Alam mo, yung insidente na yun, nakakalungkot siya, no? Nakakabahala, nakakalungkot, at nakakatakot. No? Kitang-kita namin dito, naglalakad siya. Malakas, oo. So, dead on arrival. No? Ito yung sinasabi namin na compliance. Saka doon, umpisa pa lang, 7, masyadong hindi believable yun. Pag tayo, carnappers, hindi tayo magsasamang 7 sa isang sasakyan. Di ba? Kasi po, ang carnapping ko, malapit po sa puso ko yan. Diyan po namatay ang anak ko, namatay. Kaya kita natanong doon. Oo. Kaya nga po, ayokong pangunahan sila. Una, sinasabi ko nga, yung mga police initiatives, we highly appreciate that, no? Kasi this time, nagmo-move sila. But then, ang nagiging problema, para atang compliance, parang compliance sa parating na na bagong GPNP or compliance na para ma-promote sila, retain nila yung positions, parang ang pakitang gilas, tama po kayo, moro-moro, sarsuelo. Nangyari, ngayon lang nangyayari, similar cases, yung behavior ng mga natutumba, hindi yun yung tamang behavior na ayaw mo ng head-on collision, ayaw mo ng bloody, negosyante tayo. Alam mo yung mga pushers, ang tingin nila sa sarili nila, which is true. Negosyante tayo. We buy low, we sell high. Ganun lang sila, exchange, barter, trading. Pero wala silang training to fight. Ang mindset nila is pera-pera lang. Pag nahuli tayo, regluhin natin, i-corrupt natin yung mga apprehending officers. Kaya nga dyan, nag-start ulit yung agaw bato. Pag nahuli, agaw bato, then distribution, kung sino man yung nakapag-agaw ng bato na perceived to be law enforcers. Yung yung nangyayaring gap between De Lima and President Digo, kasi mukhang halata na ngayon na yung nangyayari sa loob ng Bilibid, alam daw ni De Lima na nagbingi-bingihan lang si De Lima. Direkta sinabi ni Presidente. Yung bentahan, yung mga drug lord daw, nakakancel nga pero maganda buhay sa loob. Yun nga ho nakita nga ni Presidente Duterte na nag-feel yung Bureau of Corrections, specifically yung NBP, yung Bilibid Prison, kung saan nga nagkakaroon ng galugad for the past years, up to this time. Yung huling galugad nga, numbering to 40 plus ni General Rainier Cruz. So, in fairness naman, yung mga initiatives nilang yun, okay yun, yung galugad. Kaya lang yung sobrang embedded na rin, yung culture of impunity, yung culture of corruption. They do it with impunity inside the UBDB prisons. Kaya nga, yun, si Secretary De Lima that time, nag-start, ang natatandaan ko sa balita, 19 VIP, 19 special prisoners dinala sa NBI. Kung saan, napalusutan pa rin yung NBI ng mga cellphones, na nakapasok pa doon sa 19. Tapos, si Secretary De Lima created yung reconstruction ng isang building especially for this 19. Parang 18 na lang ata kasi namatay ata yung isa due to natural So, yung clash ni Presidente Duterte and Secretary De Lima, siguro it's clash because of yung CHR, si Secretary De Lima that time, and si Mayor is perceived to be having those Davao Death Squads that ang lumalabas nun, yun nga, maraming mga summary executions. So, nadala ata hanggang ngayon to the Na-picture president. po sa BBC yung bahala na gang leader. Pinicture pa ng BBC na untouchable dun sa loob.
Napanood nyo yan sa British Broadcasting, ano? Untouchable na leader ng bahala na. Naluma nga yung ano ko eh. Ha? May mga plaque rin eh. Nakapasok pa doon sa loob. May plagi pa. Meron siyang opisina doon sa May mga litrato, kasama pa si Dilima dun sa ano eh. Nakita ko yun eh. Dapat Yun yung matindi. Yun ang matindi. Yun ang nakakagulat. Kaya nga po, mga 3 years ago, sinasabi na namin yan, it's recorded. No? Alam ko, meron pa akong mga interviews doon na sana magkaroon ng total revamp or ang Pilipinas has 7,000 plus islands, i-isolate yung New Bilibid, tapos yung communication, ikat, no? Walang communication, so talagang halos matitigil yan. Or kung, yun, matitigil yan. So, yeah, question. Prof. Doc Season. Good morning. Future appointments. I strongly suggest that future appointments in the military and police establishment should undergo complete background investigation to be conducted by ISAP, NICA, and NBI. Good point. Good suggestion, good point. Saka isa pa, no? Dahil nga paulit-ulit na vicious cycle na nangyari sa loob ng kulungan, dapat talaga complete overhaul. Ha? Pati yung mga bantay sa lakay doon, dapat talaga sibakin. Palitan lahat yun. Kaya nga, in-advise ko si incoming Deputy Director ng NBP, si Rod Bonifacio, na dapat talaga dyan, walang matitira ni isa. Marami tayong mga batang magagaling, nag-aral, at talagang kailangan dyan is strict compliance, wala na iba. Sir. Joey. Sir Boy, posibilidad po bang mangyari yung sinasabi ko ni President Digong na magkakaroon yata ng ibang lugar kung saan doon sila lahat ilalagay? Meron po bang ganun kayong alam na sitwasyon? Possible yun eh. Parang napag-uusapan na rin yun. I-isolate sila. I-isolate sila. Parang yung comparable doon sa Alcatraz, sa Bay Area sa San Francisco, kung saan isolated na. Parang ang naiisip ata somewhere in Nueva Ecija sa... Yun maganda yung area. I've seen it. Port Magsaysay in the Nueva Sa Ecija. Lauro. Isolated. So, tapos wala nang kubol-kubol kung hindi do common, no? Common, pero walang... Yung communication is so important. Now, pwede kami mag-suggest na lahat ng mga the best softwares is readily available, innovative gadgets, smart machines to be used against these inmates, just to hear them, see them, alam nila yung yun yung mga Pero po ba silang batas na gagawin para naman dun sa mga foreigner na magpapasok ng drugs naman sa atin? Meron po ba kayong alam? Special courts, alam ko meron drug related. Yung special courts to fast track yung trial for high value targets, no, especially foreigners from our neighboring countries. Pero yung again yung question, yung isa, Yung meron po ba kayong batas, meron po ba silang batas na gagawin na against dun sa mga foreign? Kasi actually yung mga tagalabas na nagpapasok sa atin ng mga cases. Okay. Ang alam kong batas dyan, yung pangako, no? Yung restoration ng death penalty in 6 months' time. But then, feeling ko, malabo yun kasi it needs executive creation, no? Sa treaty, di ba? Oo, dadaan po yun sa Congress, sa Senado, to restore. So, it takes time. Pero baka yun yung you're referring to that, yung batas na yon, yung death penalty para sa mga foreign drug dealers. Yes, sir. Oo. Thank you very much. Si Jim tapos si Kit, I would like to acknowledge the arrival of my friend, Jim Parasno, Congressman, the fighter. Okay, Jimmy. Boy, kasi matagal na itong sinusulong ni Senador Tito Sen Simula nung Dangerous Drug Board siya, chairman, sinulong niya na yung may sinusulong siyang bill na magkaroon ng isang kulungan para sa mga nahuhuling drug lord. Depende rin sa kasong kakarapin na walang communication na suportado ba yan ng BICC? Kasi ngayon, nakita niya, sinusuportahan ng presidente paglaban sa droga, kaya pilit-pilit niyang may sulong to. So parang siya lang ang nagsusulong, walang mga non-government organization na para kumampi sa kanya
na mapilitan itong mga ilang senador na supportahan siya. Tama po yun, yung organization namin ever since is fully supportive dyan sa mga changes, reforms, mga initiatives ng mga senador natin, lawmakers natin. Especially yun nga, yung i-reform, yung correction, Bureau of Correction, Technology. First, mag-start nga dun sa constructions ng mga new buildings or i-isolate nga yung present site ng New Bilibid Prison. Sa isang, remember, di ba, yung ang Pilipinas, we have like 7,000 plus islands. Pwedeng mamili tayo doon, no? Palawan, or dito. Sa Cavite kasi, target ni Xiao to sa Cavite, sa Margondo na parang isla siya na walang communication na. Pero yung proximity mas malapit sa Cavite, which is perceived to be the number one. Alam mo ba nyo yung proximity ng Cavite, no? Sa Pro 4A, makikita natin very rampant ang Pro 4A. That includes Laguna, Batangas, Cavite. Ang proximity dito sa New Bilibid Prison, Alabang, minuto lang. Doon ang full-time distribution sa New Bilibid. Remember, may link diagram na may nagluluto mismo sa New Bilibid Prison. Yung proximity niya, kaya sa Pro 4A ang number one ngayon. Ang nagbebenta, nagpe-peddle na siya buti mga senior citizens, mga minors, mga bata na hindi mo pwedeng arestuhin. Ang lapit po yung sa New Bilibid. That's why I suggest yung isolated we talk of yung Tawid Dagat, similar to Alcatraz, yung sa Bay Area sa San Francisco. Parang ganun po. Or yung meron na ata, yung nakita na ata ni... Siham, napakaganda ng area. Parang gagawa ka ng parang river, nasa gitna yung mismo Tapos may mga buhaya daw sa paligid. Hindi. Lalagyan lang ng kuryente yung area. Hoy, ano masasabi mo ngayon doon sa mga general, colonel, nag-aaway-aaway ngayon sa droga, katulad na nangyari sa Pampanga. Bulacan. Na walang huli, na-interrupt yung raid ng R3. Sinasabi ng R2 na si Colonel Lokban, legitimate yung operation nila. Sinasabi naman ni Aquino, ay may nahuli sila ng mga asset, 10, pero wala naman suspect. At walang may pakita ng drug by bus money. Ano sa paniniwala mo yan? Isa namang Colonel sinasabi, pinag-aaway daw sila ng sindikato. Bilang BAC Chief, ano masasabi mo dyan? Nag-aaway mismo. Kami sa VACC, ang suggestion namin dyan, i-relieve muna lahat yung personalities na involved dito. Especially yung sa NCRPO siguro. Kasi out of line sila doon out of line para pending investigation para maging relieve muna. Tapos ito nakakabahala to, anong business nila going doon? Tapos may dala silang 10 million outside of them, 10 kilong shabu. Tapos it needs explanation talaga, hindi mo alam kung ang hirap pangunahan, pero nandiyan yung nagsasagutan na sila dito ngayon. Pero ito mas napapaganda para sa atin kasi nagkakaroon ng mas maliwanag na picture na nakikita natin paano tumatakbo talaga ngayon. Ngayon mas mas nakikita natin yung clearer picture kung ano yung in and out ng transaksyon na talagang siguro may mga divine intervention na lang kung nangyayari para ma-share to sa ating lahat na takot na dito sa illegal drugs. Huwag na tayong lumayo dyan. Ito lang nangyari kay Major Marcelino. Ngayon, pinakawalan na si Major Marcelino. So, expect labasan ng baho yan. So, itong mga ganitong issue ay lumalabas at kung di pa mag-aaway-aaway itong mga from within, ay hindi pa natin malalaman. Siguro high time na ng ating gobyerno, ating Congress, ay ipasa na yung accountability law. Kasi lahat gumagawa ay halos naiisahan nag-soft operation ng mga sindikato. Very lucrative.
really lucrative business. Ha? Talagang lahat na ano eh. Isang pusporo lang na dala mo eh. Really big money. Milyon na yung Oh. pulsa mo. Kit, Alright. Kay Boy Evangelista, no? At maging kay Congressman Paras na rin, ito yung tanong ko, ano, kanina kasi nabanggit ni Boy na hindi gumagana ang 5 pillars of justice. Criminal justice. Criminal justice sa Pilipinas. Ngayon, sa inyong panigo, paano mapapagana ito? First, yung yung law enforcement, kailangan magkaroon ng moral valuation, lahat ng changes i-implement nila sa law enforcement para mabalik ang tiwala ng community dun sa yung community as one of the pillars of justice, mabalik ang tiwala sa law enforcement. Number 2, dun sa prosecution, ang members ng ito na yung mga piskal, yung mga number 1 na tama po na mabago, no, ma-cleanse, magkaroon din ng cleansing. Tapos yung moral valuation din nila baguhin, no, yung culture ng ng corruption dun sa prosecutors. Pangatlo po, yung correction, yung New Bilibid Prison as an example, ilinisin ulit nila, i-cleanse nila at para mag-start ng bago ulit, no? Then yung lahat ng courts, all level ng courts, yung RTC, appeals, Court of Appeals, CA, Supreme Court, lahat ng all levels of courts dito sa ating bansa, kailangan ma-cleanse din yan. Ma-check, no? Maybe yung mandatory nga yung yung mga mandatory yung drug test, no? Na to be done with transparency. talking about drug test, no, Boy, no? Alam mo, kitang-kita mo na yung yung plano sa Intel, yung mismo mga asset nilang mga drug user, pusher, nauuto yung mga lowly police officers tumitikim. Tapos binibigyan ng babae na yung babae mismo ang tagabigay ng Kaya marami nagiging addict sa mga law enforcer natin. Marami akong kakilala na ang tagabigay, yung nagiging girlfriend nila, binibigyan ng magagandang babae. Marami niyan. Yung mga nagmumunlay sa mga hotel lang din sa Quezon City, o you'll be shocked. Ang gaganda ng mga chicks na nagpupunta ng mga lobby sa gabi sa mga hotel. Pero yun pala, pakawala ng mga sindikato. In the process, naging addict yung mga client. Mil. Based sa pronouncement ni President Duterte, no? Parang wala siyang tiwala sa intelligence information coming sa PNP at saka AFP. Ang BACC kasi, it seems na very close kayo sa Presidente through Dinyo, no? Who is a member of the PDP Laban. Ngayon, kayo ba ay nag-submit ng sarili niyo mga pangalan ng suspect ninyo sa drugs, sa carnapping, at saka sa anong tawag dito, sa waiting? Nakapagbigay ba kayo ng input sa Presidente para may compare niya yung listahan niya at listahan ninyo? Ganito po, no, sa VACC po, at the past months, ang dami naming natatanggap na folders, no? Folders, different folders against different serious crime threats dito sa ating bansa. Karamihan po yung illegal drugs, carnapping, saka yung mga gambling, robbery. Sa gambling, I know meron din. Itong mga folders na to will of course be subject for dissemination, assessment. Maingat po kami dito pagdating sa ganito. Then, may mga lawyers po kami, saka ako part din, ina-assess namin yung mga personalities, folder by folder, tapos i-turn over namin sa incoming presidency administration. So, ito nga yung sinasabi natin, yung nag-fail yung law enforcement kasi yung community mismo hindi lumalapit sa law enforcers. When I say law enforcers, that includes NBI, nawala po yung trust, lumalapit sila sa VACC. Yung mga informants po namin, ang dami-dami, gumagawa sila ng mga link diagrams, nakakatuwa, ballpen, lahat ito consisting of mga retired
personnel ng PNP, active, lahat-lahat. Yung iba, yung love for country na rin eh. Yung iba, may mga edad na, karamihan na lumalapit, nakita nila, lilalamon na tayo ng illegal drugs. So ang BACC, ito, nada dito, folded by folders, ito-turn over naman namin. Then, of course, subject for review and investigation. Tama yun. Alam mo, ang dapat natin pag-ingatan ang mga taga-BACC. Dahil for sure sila tatargetin eh. Why prolong the agony? At dapat ang ating local government, DILG natin, magkaroon ng bagong mandate. Kasi kitang-kita mo na yung ginagawa ng DILG, puro police operation eh. Walang management ng system ng local government. Kung yung local government, yung mga barangay, meron yung mga barangay tanod na yan, barangay captain na yan, gumagawa ng tama, sila mismo ang intelligence operation sa bawat barangay, hindi nalalaki ang problema ng BACC. Masyadong lumalaki ang workload nila eh. At yan din ang dapat na merong monitoring ng DILG, Congressman. Di ba? So, yan ang pinaka-simplified na trabaho eh. Tol, isa sundot lang kay Boy, no? Kasi ako mismo, pamangkin ko biktima eh. Itinumba ito sa Maynila, sa may pier, no ha? At tinagisan ng 2 sachet yung kanyang bangkay. Right? Pinalalabas na siya drug personality. Pero ang totoo nyon, nasa squatter colony siya nakatira na hawak na sindikato ng droga. At marami siyang alam na pulis, kilala niyo yung mga pulis na protector ng sindikato. Yan isang dahilan kaya siya tinumba. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito bang droga, kagaya ng waiting, lalaganap ba ito sa isang lugar kung walang proteksyon sa mayor o sa pulis o sa barangay chairman? Mga lokal. Hindi kung barangay lang kasi masyadong pipitsugin yun eh. Di ba hindi kaya mahawakan ng barangay ang pulis, pero yung mayor kaya niya hawakan ng pulis. So anong tayo nyo dyan sa puntong yan, Boy? Tama po kayo doon, yung police operations, ang masyadong rampant ngayon talaga, grabe ito, talagang sobra yung pulidap na ginagawa ng police. Kasi ang droga, no bail yan, manginginig ka. No less than our volunteer lawyer, yung anak po niya from Ateneo, nahulid up just sa 7-Eleven sa amin in Quezon City. Hiningan kaagad siya ng 1 million. Itong bata talagang nanginig lahat sa, ito, abogado, marunong, nagbigay nga siya ng 20,000 doon sa operatives, pero pinagsisisihan niya para mailabas lang muna kasi nasa pangilalim na posisyon siya. Ito similar cases to, ang dami-dami namin hinahandle, hulid up from Antipolo, lahat-lahat. Ito, marijuana, minsan sachet, talagang hulid up, ang daming cases na yan, na-brought up na rin namin yan sa committee ni Grace po last year. Ito, yun, ang maraming folders complaints sa amin. Kasi itong droga, illegal drugs, ginagamit ito ng ng mga law enforcers na planting evidence. Kasi no bail eh. Matatakot ka talaga, fabrication, lahat-lahat. Pang-ilalim ka. On the onset, pag pang-ilalim ka. Wala kang nga magawa. May 350,000. Ito po recorded sa messenger ko. Ang dami-dami, mga names. Lahat-lahat sila, sinasabi nila, victim sila ng hulidap. Yan yung isang armas ng ng law enforcers na ginamit dahil sa no bail with certain amount na volume. Okay, lipat muna tayo ng paksa at kay Congressman Jing Palas tayo dahil the other day may pinail itong ating kaibigan. Tama naman na dapat makasuhan itong mga corruptors na to. Jing, please. Okay, sige. Ay, may nakalaban to. Yung cellphone. Nasira ng ebidensya. Nasira. Original ka naman yan. Aswerte naman nila. Sinula niya ni Brillantes yung waiter eh. San Juan kasi yun. Ubig eh, ha? San Juan. San Juan, sir. Sumula ni Brillantes. San Juan Fiesta. Well, una-una po, mag-comment lang ako doon, before I go into the bombshell, so to speak. Unang-una, actually, ang lahat na ito
nasa enforcement. I think there is really something wrong with yung setup ng enforcement agency natin. Dapat nga, para sa akin, yung PNP should be under directly sa Office of the President. Hindi dapat sa DILG. Ito lang po example. Nag-aaway or nagkakaroon ng gatungan dyan eh. Kung sino maging provincial commander, sinong maging regional commander. Kasi itong mga ito, iniisip na nila yung kwarta na makukuha doon eh. That alone is already questionable eh. Yun ang dapat ma-address. Why is it na gustong-gusto itong humawak ng mga pwesto? Kasi nandyan yung dalawang sources of May pabaon pa nga eh. sources of nandyan yung wetting or sweltres or nandyan yung drugs. Kaya nga po, how do we address that? I don't know if BACC has their own suggestion. Sabihin natin, the police organization, napakalawak yan eh. Maski sino pang bato, mina, o anong pangalan na ilalagay mo dyan. Kakainin lang yan eh. Kasi, maski sarili niyang mga loyal na matitempt pa rin yan because there's so much money in drugs and gambling. So, yun po, doon magpipail yung ating gobyerno. Kung yung sistema na yan ay iiral pa rin eh. Kasi, hindi naman maybe the new chief PNP is very honest, very pero yung mga tao niya, are they having the same sentiment as the new PNP? Yun po ang sistema muna ang maa-address dapat. Hindi yung patayan lang ng patayan, sistema. Now, going to the issue po nung pinail kong po. Ang sinasabi ko po doon sa first, yung preparatory statement ko, the worst form of corruption is stealing the will of the people. Ito po, parang wala doon sa reform ni Duterte na titingnan itong kasi ito po una eh. Saan ba nanggagaling ang gobyerno? Kundi sa mga elected officials. Kung peke lahat yung karamihan dyan dahil nanalo, hindi naman sila nanalo sa taong bayan, kundi doon sa electronic fraud. Wala ding honesty yan eh. Itong mga taong ito, hindi rin yan, maski may reform ang gobyerno, hindi rin reforma ang tutumbukin yan kasi tainted na rin yung pagkatao nila. In the first place, nandaya na sila at sila nauupo dyan. So, nakita ko po kasi I could still imagine the smile of former Chairman Brillantes when he announced, nakita ko po sa TV, in-interview siya ni RJ Cruz. Parang yung ngiting aso nung in-award niya yung Smartmatic contract eh. Sabi niya, ito na, na-award ko na. And that was 5 days before his retirement. Imagine. And this is 240 from 300, 240. Diniklara ng ating Korte Suprema na null and void yung kontrata kasi walang bidding. Pero right after that, natulog na lang eh. You know, when you talk of grave abuse of discretion rendered by the Supreme Court decision, there is a corresponding criminal liability po yan eh. Kasi bakit mo pinipilit i-award yung isang kontrata na alam mong mali yung paraan, walang bidding, and yet you're able to get away with it. Kaya po, kung sabi ko kung walang takers, medyo aabutin na ito aamagi na ito sa archives. Dapat naman ipaalam natin sa taong bayan na yung kontratang ginawa nyo, mayroon kayong criminal liability doon. Hindi na lang natin patulugin yan dahil porque nag-retire na kayo. So, I try to revive it at bahala na si Tarzan.
Sabi nila, we appeal to the Honorable Ombudsman to take some initiative para maimbestiga lang po ito. Sasabihin ka agad yan eh. Wala namang kaming nakuhang pera eh. Bakit mo pinupursige? Yung isang kontrata, alam mo, abogado ka eh. Eksperyensyado ka sa mga bidding, pero pinupursige mo yung isang kontrata, direct contracting when in the first place. That was wrong all from the start. Yan ang po ang sinasabi ko, na maimbestigahan po. That's why I filed that case. If no one wants to take the bits and pieces, ito po ang sarili ko ay isasakripisyo ko with the danger and that to myself and my family. Dapat may imbestigahan po yung kaso na yan. Yung tinatawag nilang extended warranty contract. Alam mo, Jing, ang nakakalungkot dyan, kala mo, ang lilinis, mag-aaspang ito mga kulukoy na to eh. Ha? May bago pa siyang girlfriend ngayon. Alam mo na, judo eh. Ha? Si Juan ha? Oo, 6'2". Wow. Ha? Pag mag-gold ka sa mismong restaurant na nag-ahalikat pa. Fronting. Tangkad na, hindi na 6'2 yan, 6'4 na ngayon. Sexto. Maliit din yung babae. Ibang klase. Pero, kiddingly aside, give it one more month. Lalabas lahat ang katotohanan dito. Marami pa may mahawak na ebidensya. Waiting for the proper time to expose these people. Kasi alam nila na kung talagang totoo itong ginagawa ni Presidente Duterte, ay tutulungan nila. I know two of them na waiting for the proper time to do it. Kaya yung ginagawa mo ay talagang timing eh, Jim. Ito lang po, no? Di ba yung SOSE? Kunyari, itong si Commissioner Lim, annulled by the Supreme Court. Can you imagine negotiating prior to a bidding? Hindi pa alam kung magkakabidding ba or direct contracting, nag-negotiate na sila si Lim at ang Smartmatic. Wala pa yung approval nung Resolution 9922 which was in December. Sometime in October, nag-negotiate na itong Lim ang namumuno ng negotiation. Tapos, in fairness, no, saludo ako dyan sa isang commissioner, yung si Commissioner Louie Guia. I've been observing him talagang consistent. And sinabi ni Commissioner Louie Guia, may recommendation na po yung Law Department. May recommendation na bidding yung dapat gagawin. And yet, nagni-negotiate na si Lim at saka ang Smartmatic prior to the final say of the NBank na magkakaroon po ng direct contracting lamang. Anong business niya mag-negotiate na sa Smartmatic? Is he really negotiating for the purpose of the contract or another contract he was negotiating for themselves? Alam mo, Jing, tama ka lang. Dapat siguro yung COA sa Ombudsman sa Sandigan Bayan, magkaroon sila ng isang unit for lifestyle check. Pag lifestyle check mo, huli ka agad eh. Kasi ito mga dating walang-wala, nagkaroon, flaunting talagang pasikatero eh. Kundi sila, yung anak o yung asawa o yung number 2. Huli ka agad dyan. Huli. Kasi kaya ba't ko alam ito, marami na kaming nagawang ganitong klaseng operation. Background check lang tapos na eh. Kaya sana, kung talagang serious ang ating gobyerno, ay magkaroon ng ganyang klaseng unit within. Saka dapat talaga meron talagang law enforcement. Kaparoon ng mga SEC na maraming gimmick na wala kaming police power. Ba't nandiyan kayo? Di ba? Remember yung guest natin dito na sinasabi is, nag-ano nga sila, whistleblower,
sila na nagbigay ng mga information, walang ginawa ang mga ahensya dahil wala raw sa police power. Yan ang alibi. Oh. Tol, isang sundot lang kay Yeah. Congressman Parasan, Opo. ha? Ayon mismo kay Comelec Chairman Bautista, Opo. ang average daw na edad ng mga kaso sa ombudsman at sa mga korte ay 25 anyos. 25 anyos, ha? Now, do you think may problema ang ating justice system sa bansa? At kung may problema, paano mariresolba? Mayroon ho po talaga eh. Tama yung sinasabi ng BACC yung ating idolohin si Boy. Dahil unang-una, yung justice system natin, for petty crimes, for even major crimes, nag-upisa po yan sa policeman. I'll give you an example. Mayroong isang murder nangyari, pinatay yung isang barangay kapitan doon sa amin. Nahuli na ng pulis. Yung they investigated, they were able to gather evidences. Okay. Pero yung police chief doon was supposed to be on top of that. Pinaubaya niya yung pag-file ng kaso doon sa kapatid nung pinatay. Pero ang numero unong suspect or those mga uncle noong pinatay. Ngayon, nag-iiyak-iyak yung mga asawa ng yung uncle, yung nanay nung pinatay, parang pinatawad. Yung daughter niya who was the one who filed, withdraw yung filing. Withdraw. So, sinabihan ko yung chief of police, sabi ko, sir, bakit hindi po kayo ang mag-file? Kayo naman ang mayawa ng, sir, hindi po pwede kami. Hindi daw. So, what I'm saying is maraming nandyan who have access to the evidence, hindi, walang alam, or hindi nila natatakot, or vendetta, or alam. Yun po, doon pa lang, sa umpisa pa lang yan, nandyan na. Now, kung maka-breakthrough yung level na yan, it goes to the fiscal. Highly politicized ang fiscal. Highly politics. Money, politics, or unang-una, karamihan ng fiscal, pag may mga kaso related sa nakaupo na local government head, mayor, governor, hindi na yan, hindi na lulusot yan. So doon pa lang, depektibo na yung fiscal na yan. Pagdating naman sa DOJ, kung Laila Lilima yan, anong gagawin niya? Petition for review. Yung kila Reyes, yung Governor Reyes. Joel Reyes. Sa umpisa, nag-inhibit siya. Pero nung na-pressure na siya, biglang nagtayo siya ng bagong unit to investigate. Yung unang unit, kaya yung Court of Appeals nagbigay ng order na illegal yun. So what I'm saying po, ito pong justice system natin, there's really something wrong. Diba? Maybe I can throw this to my compañero. Wala kasing performance audit. Wala accountability, walang performance audit. Ito dapat natin i-focus. Kasi kung di natin tutulungan itong mga nasa Congress natin, iba yung ginagawa na dahil masyadong malaki ang mga lobby money nito. Diba? Tapos pagdating naman po sa korte. So, fiscal yun. Pag-file, mayroong probable cause. Doon naman ma-archive yung kaso. Kasi pag nag-hearing, postpone. Pag nag-hearing uli, magpatawag lang ng mga few minutes yung judge. When is the next hearing? Kumpanyero, attorney. Ito, halimbawa, ngayon, sabi July. Sabihin ng abogado, I'm busy on that day, sir. Di September na. Biro mo. Ito po yung ng hustisya. Ito pong takbo. Kaya tama yung sinabi ni na
Ilan? 25 years? 25 years. Ha? Yun ang average. Kasi, halimbawa, pinail mo ngayon, today. Ito, kagaya ng pinail ko last week. Kailan ma-actionan ng ombudsman yan? Kung hindi importante. Kung hindi GMA yan or Jingo Estrada na kaso. Actionan ng ombudsman yan after 3 years. Ha? Kung walang after 3 years, so, dalawa yan, administrative. Before you know it, Aguinaldo Doctrina. Na-re-elect na itong mga ano na ito. Doon naman sa criminal, pagdating sa Sandigan Bayan, okay, he determines probable cause, pinail ngayon after 3 years or 4 years. Sa Sandigan Bayan, bago naman, 10 taon bago madesisyonan yan. Appeal pa yan sa Supreme Court. Tama yun, 25 to 30 years. Kaya yung isang mayor na pinaila ng kaso 20 years ago, when he was 50 years old, pag-retire niya, I was 85, retired siya, saka lumabas yung verdict. Papakulong mo pa ba yan, 85 years old, naka-wheelchair na. So, yun po ang justice system natin. Yan ang problema. Ano po? Ano po solusyon? Ang solusyon po, talagang, mayroon namang batas na hanggang doon lang yung investigasyon. Ang investigasyon within the period of 60 days. Ang paglilitis niyan, nasa batas din yan kung ilang days. Kaya nga, si Nani Perez, ano nangyari? Hindi nalitis yung kanyang ano. So anong sabi ng Korte Suprema? Mayroong jurisprudence na if you are not found guilty within a certain period or ano, under our justice system, yung due process. Walang due process sa'yo. Kasi ilan lang naman yung pinagbibigyan ng mga ganun, yung mga powers that belong. Yung mga ordinary, unbailable offense, tapos na yung asistensya, nasa kulong pa. Dahil kay judge sa so and so, hindi man lang nilitis yung kaso. Ito po yung justice system natin, di ba? So kung sistema ng hustisya ang may problema, ba't di palitan? Ba't di natin palitan yung sistema kung yun ang problema? Hindi nga, ang tao yung problema. Nandyan yung batas. Yung nagpapatupad ng batas ang problema. So, I don't know kasi parang nakikita ko dito sa wala naman tayong question dahil mahal ng taong bayan ito si President Duterte. Pero the way he chooses. Kagaya nito ako, ang naririnig ko, dumalaw lang si Gina Lopez doon spur of the moment, nakita niya, pwede ito na lang. Pero pinag-aralan ba yan? What are the implications? Kasi alam na natin na anti-mining talaga yan will she be good for the country? Tapos sabi nung isa, nung spokesman ni President Duterte, hindi lang naman siya nagde-decide. Marami naman yun ang nagde-decide yun ang nagka-cancel ng mga permit So, ito po I hope these people na pinili nating Pangulo will share his views. Pero kung hindi, mayroon din mga sariling agenda. Failure din yung gobyerno natin. Maski ang ating Pangulo ay tapat at gusto niyang ipatupad yung reforma, pero mayroon ba talagang tunay na screening dito sa pagpipili ng itong iba, mga recycle sa gobyerno ni GMA. Itong iba, saan-saan lang napulot. So, ang tingin ko diyan matino diyan si tested si Sunny Dominguez. So, hindi ko alam yung mga ibang I don't know them from Adam. Okay, Joel, Tol, question ka? Wala? Any other question? Tol, isang punto lang, Tol. Isang punto lang, ipalagay mo na si Miss Gina Lopez ay talagang porsigido na kansilahin ang mga prangkesa o anumang binigay sa kanila sa gobyerno sa mga minahan. Mining permit. Ngayon, siyempre, covered din sila ng batas.
at nagsampa sila ng kaso sa korte, abutin na naman ng 25 anyos. Ano magagawa ng Duterte administration na 6 years lang mauupo? Kaya nga po I'm sure, i-reviewin daw nila, nabigyan na ng mga permit, re-reviewin nila at ika-cancel napanood naman natin in one forum, nag-away, parang nagkaalitan si Manny Pangilinan at saka si Gina Lopez. Agad. Diba? Agad. Paano ngayon yan? Hindi natin po alam. Kasi yung powers ng Secretary of the DNR, powerful yan Pero hindi absolute yan. Pwede tumakbo sa korte yung aggrieved party. Kaya nga po, ikaw lang mismo nagsasabi matatapos na si Gina Lopez, hindi pa tapos yung nililitis na kaso. Kaya yun yan. Unless makakuha ka ng TRO. Yun lang Kaya importante yung mga judges At saka mahal yung TRO. Okay, let's hear the final statement from our guest, no? Boy, tapos yung update na final info sa kasong pinal mo, Jing. Boy. Finally, let's keep fighting these criminals. Let's continue. Let us not stop. We want this nation to be free from illegal drugs and corruption. So we are hoping and we are calling our incoming President Duterte na yung mapatupad niya to lahat ng mga pronouncements niya. Salamat po. Thank you, Boy. At Jing, please. Sana po, actually, ngayon ang power ng ating Pangulo ay talagang overwhelming. Wala pa nga siyang ginawa. Yung mga Liberal Party, mga ibang partido na sumasampa kay Noynoy Aquino, nagkatalunan na. So he has the power. Now, to address this mandaraya ng mga opisyal dyan sa COMELEC, impeachable offense yan The President has the power to impeach this. If Noynoy was able to impeach the Chief Justice, there's no reason why he cannot impeach these COMELEC officials. Sinasabi ng ating incoming speaker, magpapile siya ng kaso sa korte. Nasa kamay niya yung poder Isang sabihan lang niya, magpile ka ng impeachment dito kay so-and-so, na COMELEC commissioner. Let's impeach these people. Shortcut. He has the super majority. Baka mas mabilis pa yan doon kay Corona kung talagang, bakit pa siya magpapile, aamagin sa Supreme Court yung kaso na yan, yung SOSE na yan. Why won't he use his power to impeach these people? Yung pong, yun ang sweeping, di ba? And that will set us a deterrent to these conniving officials of COMELEC with Smartmatic to have a taste of real power of the new administration. Okay, with that, I'd like to thank our guest, Congressman Jing Paras and Boy Evangelista. At least we're educated today. Thank you so much. Kung meron kayong tatanungin, pwede pa dito. Thank you. Sabi tinek sa akin kaya Trophy, How are you, Jesse Boy?